Live sumbong ho tayo mga boss. Diretso ito dito. Isang operator ho ng heavy equipment ay umaaray daw sa sobrang baba ng sahod. Ang kanyang kumpanya, yung pinagtatrabahoan, puro lang daw pangako sa kanya. Ito ho yung kanyang sumbong. Anong klaseng heavy equipment to? Bako. Bako? Okay. Anong pangalan ng kumpanya? Bako, Melex. Anong sinabi ng kumpanya? Bakit hindi ka binibigyan ng tamang pasahod? Ang pangako nila sir, pag daw ako inalabas sa site na destino ko, tapos sa sahod ko, Anong salary grade mo per day? 451 na po. Masyadong mababa. Kasi magkano bang minimum dito ngayon? Sa heavy equipment po talaga ang bigayan, 750 Per... per day yun. Kahit walang project, basta't nandoon ka lang, present ka, yun po talaga ang bigayan. Kahit saan pong kumpanya, dito lang po mababa. Okay, kanyang reklamo is itong pag-operate ho ng heavy equipment. May lisensya ho rito. Empleyado ho siya, kaya kanyang status ay talagang empleyado at binabayaran ho siya ng 421 pesos a day. Kaya may project wala. At ang gusto niya ho ay mataasan ang kanyang sahod dahil below minimum ho. Tingnan ho natin minimum sa Metro Manila is magkano? 512 pesos. At pangako naman daw ng kumpanya, tataasan din ang kanya siya. Lalo na pag lumabas siya o nasa site, ganun daw gagawin sa kanya. And kapapasok niya ho, January 2018, nag-umpisa sa kumpanya. Kaya nandito ho sa atin si Romeo Fajardo, ang kanyang kumpanyang narereklamo ay Multalban Melex Aggregates Corporation. And kasama ho natin siya ngayon, Tatanong ko lang sa iyo. Medyo inaantok ka na ito, nagdadasal Nakikinig ka. po, sir. Nakikinig ka. Parang kanina, sinara mong mata mo, nagdadasal ka. Parang hindi pa natin makausap itong kumpanya ninyo. Kanina, parang dating nagbigay pa ng pangalan na hindi ko maintindihan yung pangalan niya. Ano ba pangalan ng kumpanya na yun? Yung kakausapin sana natin, Jedidea. Okay? Andiyan na ba? So, Jedidea, sa linya ba natin? Wala pa rin. Jedidea Daya Goddess. Okay, Daya ba? Mali ata ang aking Okay, sa Montalban Melex Aggregate, mamaya ng konti. Diretso muna tayo sa iyo. Isang taon ka nagtatrabaho rito? Mag-iisang taon? Mag-iisang taon pa lang Okay. po sir. Ang pangako sa iyo, ibibigyan ka ng mataas na sahod dahil heavy equipment operator ka. May lisensya rito, hindi ba? Meron po. Alright. Doon sa ibang mga kasamahan mo sa kumpanya, magkano binibigay rito sa sweldo nila? Yung iba po kasi minimum. Minimum. Apo. Okay. Yung iba, Iba po, parehas ko. parehas mo. Apo. Alright. So, minimum din. Pero sa iyo, hindi umabot ng minimum. Hindi po. So, 400 magkano ka? 421 lang po. A day. 421. A day po. Dapat a day, nakulang ka dyan na halos 100. Tama? Apo. Kasi 412, 512 pesos yung minimum. Tama? Tapos panggabi po ako. Panggabi ka ba? Apo. Kasi wala naman po kasi Wala nang reblocking. trabaho pag sa gabi. Meron po, reblocking pong trabaho namin sa panggabi. Reblocking. At etong si Jedidea, tama ba? Jedidea? Okay. Binaba ang telepono at nung marinig yung ating usapan sa ere. Okay? So ang gusto mo lamang makuha ng minimum pay, tulad ng ibang mga operators na medyo mataas, yung iba magkano binabayad sa kanila? Pag ganun ang trabaho. Sa totoo lang po, sa a day po, 750. 700. Mga heavy equipment na katulad ko pong operator. Okay. Ilang Dito taon lang- ka na? Ilang taon ka na nag-operate na itong mga heavy equipment? Matagal na rin po sir, galing po ako ng ibang bansa. So galing ka sa ibang bansa. Apo. Tapos pagbalik mo rito, binarap Nag-local ka. po ako. Ha? Nag-local po ako. Nag-local ka, pagkatapos ganito lang yun yung binigay. Apo. Ganito lang. Palibasa nga po, sa kagustuhan kong magkaroon ng trabaho, gawa nga po nung malapit lang din sa amin, doon sa may Malapit lang. Marites. Tinanggap ko na rin po, pero sa ganun pa man po, nabababaan po ako. Nabababaan kayo. Apo. Okay. So ang gusto mo lamang ay obligahin na una, wala ka sa minimum. Apo.
512 binabayad sa is 420 pesos lang. Mula nung pumasok po ako sa Mula kayo pumasok. Okay. Sa iba mga kasamahan, pareho rin? Meron pong gano'n, may iba po mataas. Hindi po para-parehas. Hindi pare-pareho. Okay. Kumusta naman ang benefits mo? Okay naman po yung benefits. Dito lang talaga sa sahod ang kakatalo. Mhm. Pero pag ikay nasa on-site, tinataasan ba lang ang sahod mo? Hindi po, ganun din po talaga. Kaya sa on-site ka, kaya Opo. nasa opisina ka. Opo. Gaano ka kadalas mag-on-site pagkatapos ito yung ginagamit yung mga heavy equipment para magtrabaho sa labas? Nung nakaralang Sabado po ako natigil, gawa po ng bagyo. So anong oras yung trabaho ninyo noon? Panggabi po. Panggabi talaga Apo. kayo. Malimit ba ito sa mag-iisang taong ka na sa kanila? So malimit ka ba sa site or sa opisina malimit? Sa site po. Sa site. Apo. So wala kang, sa gabi ka pa? Apo. Wala kang mga additional na mga sa gabi pag medyo nagtrabaho ka? Wala po. Talagang panggabi po pagka sa... Panggabi ka lang? Apo. Kasi po reblocking eh. road Kasi matraffic sa reblocking. araw eh. Okay. Kaya po sa gabi ang tirada namin eh. Wala kang night differentials? Meron po. Meron ka rin? So, in addition doon sa tinatrabaho mo na 412 pesos? Okay. 425? 421 po. 421. Okay. Well, alam naman natin sa linya ng telepono natin, ay alamin natin kung ito ay tama ba at magagawa ba ng mas maganda siguro pa interview muna natin yung head ng NLRC, Sena Head. Ito huy si Belen de Casio. Ma'am Belen, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo mga taga-pakinig. Alright. Ma'am Belen, ganito, lumapit ho sa atin si Romeo Fajardo. Dati nagtatrabaho siya sa overseas, OFW, machine operator, heavy equipment. At ang kanyang sweldo, sinasabi niya, ay mababa sa minimum 421 pesos per day na kung titingnan natin, ito'y minimum is 512 pesos. Pinapangakuan lang daw siya ng kumpanyang Montalban Milix Aggregates Corporation. Ang gusto niya mangyari, ma'am, ay maitaas man lang nitong kumpanya kasi sa gabi siya nagtatrabaho. Although meron sinasabing night differentials, kaya lang masyadong mababa. May magagawa ho ba at this point sa kanyang trabaho bilang may lisensya pag mga gumagamit ho nitong mga heavy equipment operator? Nainkwentro niyo ho ba sa mga ganitong klaseng sitwasyon na kung saan ganitong rate na mga specialized skills, special sa kanya galing ho sa abroad? Nagtrabaho rin ho to sa bilang OFW. Pagdating dito, binarat ng bansa natin, ng kumpanya ho ng pinagtatrabaho niya ngayon, Montalban Milix Aggregate. Hello po. Hello, ma'am. Opo. Okay. Yes, sir. Ang tanong lang dito, ma'am, binabarat ho siya, wala ho sa minimum yung kanyang sahod. Ang minimum ho is 512 pesos. Binabayaran lang ho siya ng 421 pesos per a day. So, ang gusto niya mangyari, maitaas ang kanyang sahod dahil below minimum. So, eto hong kanyang lapit sa atin. Opo. Sir, pwede po siyang pumunta na lang sa NLRC para mag-file na po Alright. for underpayment ng kanyang minimum wage. Dito ho ba, anong ginagawa niyo? Pinapatawag niyo ho ba ang sa itong mga kapareho nitong complainant? Pinapatawag sa... Yes, sir. Para po maintindihan natin, kasi sa ngayon, ang nabirinig lang po natin, yung kung side ni worker. Okay. Hindi po natin alam kung ano po yung nasa likuran itong ganitong pagtanggap niya ng below sa minimum. Siya ba ay may commission pa? Pero ang sinasabi niya lang na narinig ko, binabayaran po ang kanyang overtime, ang night shift differential. Yun lang. Pero ang sinasabi niya dito, Belen, Apo. below minimum pa rin, 421 pesos as against 512 pesos, halos 100. So at the same time, pinangakuan lang siya at pinapangakuan. Ang sinasabi niya, galing ako sa abroad. Ako'y nagtyaga magtrabaho na malapit sa amin, sa tinitirhan ko. Kaya lang, medyo pangako lang ng pangako ang kumpanya. Wala siyang komisyon. At ginagawa niya ho ang kanyang trabaho, kaya lumapit na ho sa atin. Sa mga ganitong specialized na trabaho ho, operating yung mga heavy equipment. Normally ho ba, kasi una akala ko, siya'y
kontrata lang or per project, hindi ho, empleyado ho ang trato sa kanya eh. Kaya may project kayo wala, fix ho yung kanyang Talaga sweldo. pong may violation po sa minimum wage. Oho, okay. No? Kailangan po talaga na mabayaran siya ng hindi bababa sa minimum, lalo na, sinasabi niyo nga kung specialized pa yan, baka naman kailangan niya tumanggap ng hindi pa sa minimum na sinasabi natin. Ganun pa din po, kung may violation, kailangan po natin ipatawag ang employer niya. Now, kung ang gusto po niya, maitama, hindi lamang po yun sa kanya, pati din po yung sa mga ibang kasamahan niya na nagtatrabaho doon na hindi tumatanggap ng minimum. Maaari po siyang pumunta sa Department of Labor and Employment para ipa-inspect po yung kumpanya. Ayun, okay. Ma'am Belen, yun hong kasagutan na sinabi nyo, Ghost, maglalakas loob na ho yung iba kasi mga operators ho sila, kaya lang binabarat ho sila. Unlike the other mga, ito ho'y heavy equipment operator, mahigit 700, almost 800 pesos a day yung kanilang bayad ho sa kanila pag ganito hong trabaho. Sa kanila ho, halos kalahati. At pinapangakuan lang. Kaya lumapit na ho sa atin at maganda hong sinabi ninyo, para naman doon sa ibang mga kasamahan nyo nag-aantay, para itong Muntalban Milix Aggregates Corporation na mapatawag nyo ho at medyo doon magkaayos na lang at obligahin ho bayaran ng tamang pasahod kasi violation ho below minimum, ma'am. Yes. Alright. Tama po. Ganitong gagawin ho namin, ma'am. Ano? Sasamahan ho namin itong nagre-reklamo si Romeo Fajardo at dito ho, para nang sa ganon, mabigyan ho ng solusyon at nasa sa inyo na ho yung bola na yan, expect ho namin. Unless may sasabihin ka ba, sige, Romeo, nandiyan naman si Miss Belen. Sabihin mo. Yun lang po, sir, yung maayos lang po yung tamang sahod ko. Yun lang talagang kahilingan mo. Saan ka Kasi ba po, nanggaling? Anong bansa ang pinanggalingan mo na kayo nagtrabaho galing matagal? po ako ng Qatar, Dammam, Riyadh. Doon. Doon kasi. Qatar, Dammam, Riyadh. Pagkatapos, I'm Dito sure na na po, malaking nagloko na po kinukuha ako mo. rito. Tapos dito ka na ngayon dahil nga doon sa malapit sa bahay mo. Apa. Dito ka man binarat. Mas masahol pa sa mga Arabong mababantot. Anyway, Ma'am Belen, sasamahan ho namin, ma'am, ha? Sige po. Alright. Sige, thank you, ma'am. Alright, ganito na lang, sir. ha? Alright, so, nung ikay nasa ibayong dagat, particular di ikay nasa Dammam, ano pang isa? Qatar. Qatar po. Kumusta naman yung pasahod mo roon? Ikaw ba'y happy? Bakit nagtsatsaga ka dito ngayon? Ano ba? Medyo sawa ka na ba? Sa totoo lang po, ika nga po, karamihan ang sabi ng iba, magandang lumabas ang bansa natin. Talagang mahirap din po. Mahirap. Oo. Pero pasahod mo roon, kumpara Pasahod mo po, rito. konti lang ang diferensya dito sa atin. Pagka sa parting Middle East landing po. Pag sinabi mo kunti lang, ay nandiyan ba sa telepono si Jedediah Godes, HR Head. Ma'am, magandang hapon po, Miss Godes, HR Head ng Muntalban Milix Aggregate Corporation. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Hello, Miss Jedediah. Nakikinig ka na lang. Okay. Gusto mo naman pakinggan lang boses ko, Miss, Jedediah? Jedediah Godes. Hello. Makikinig ka na lang ba? Gusto mong kantahan kita? Okay. Anong klaseng kantang gusto para medyo mas ano natin? Ay, sige. Okay. Ay, nagtitimpla ata ng kape. Wala kayo sa CR to, baka umuoo. Pagkatapos pinakikinggan tayo, hindi siya makapagsalita kasi hindi siya pwede pinarana. Anyway, dinidisturbo nyo, baka may tawag ng kalikasan yan what a relief, palagitnaan, tinawag ninyo Okay? Parang narinig ko sa banyo parang medyo ano ba yung bidet shower pa atang Yan ba yun? Okay, sige. Anyway, so ganito na lang. Magkano difference nung tinatanggap mo sa Qatar o sa Jeddah? Dammam Dammam, Riyadh. Riyadh, kaysa dito kung titingnan mo. Sabi mo hindi masyado Kasi ganun kalaki. bali nung kinukumpisa na nag-abroad. Halos doble lang. Kasi mababa pa palitan ng sir noon. Kwan lang, 6.
Okay. So kung titingnan mo, noon, wag na natin isang papalitan. So, kung titingnan mo, hindi magkalayo. Apo, ganun nga po. At least nandito ka sa pamilya mo. Apo. Pagdating doon, wala ka na amoy na maanghit. Marami Amoy nga po. bawang. Ha? Marami nga po. Sibuyas. Dito naman, amoy imbornal. Parang, so nga naman, ano. So, okay ka lang dito. Okay lang O po. di, ayusin na lang natin siguro. Happy ka naman dito. Happy naman po, kapiling yung pamilya. Alright. So, napagkakasya mo naman. Eh sa ngayon po talagang kapit sa patalim. Ganun ba? Gawa Hindi ka ko naman ng- marunong magreklamo. Gusto mo lang patas na labanan. Apo. Gusto mong manawagan kung sino man nakikinig sa atin. Kasi may mga nakikinig sa atin na sasabihin mo sa kanila. O sige, kung may opening na kapareho sa iyo, ay kay licensed heavy equipment operator, sige, baka sila ay nakikinig ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Sige, mag-apply ka na sa kanila sa tulong ng programa Kilos Pronto. Saka Kasi na lang baka po sir, gawa ng pong... Maganda naman po itong kumpanya namin. Kaya nga lang po sahod ang talagang... maganda ba yung binabarat ka? Dapat ang pangalan ito, Baratsky Milix Aggregate Corporation. Or Barato Milix Aggregate Corporation, aka Bantot Sibuyas Bawang. Okay lang sa'yo. Okay lang po sir. Baka magalit sa atin, ano? Okay na. Sige, hindi na kita lalagay sa alanganin. Tawa ka ng tawa. Baka nakikinig sa atin si... Itong mga staff ko, si Jedaya. Wala na po ngayon, gawa ng alas 5 Baka po nakaupo sa trono yun pagkatapos Alas 5 ni-install. po kasi yung labasan na eh. Alas 5? Apo. Alas 5:30 na. Medyo tatagalan sa CR eh. Okay. So sasamahan ka lang namin. Relax ka lang dyan ha. Apa. Okay.